Iwanan kami ng bus. Iwanan kami ng bus, so andito kami. Ibang bus ang sinakyan namin papuntang Del Norte, Shockward sa Panga del Norte kasi minutes lang talaga yung pagitan na naiwanan kami ng bus. Papasok kami sa IOT, yung bus naman papalakas na. So nagkasalisi kami kaya kailangan namin habulin yung bus kung makaya pang habulin or else talagang magko-commute kami. Tuluyan nga kaming napag-iwanan ng bus. Kaya't nagbadyari ang mga person from Surabay papuntang Siocon. So far, so good naman. Dahil tanaw nga ang sinaklubang ganda ng Zamboanga Peninsula. Sinakloban dyan na kay tinago man mura magitakloban ay. At ang ganda ng overlooking view dito. So sa nagkadugay, napag-isipan namin na what if subukan namin mag-tricy, paakyat ulit sa next na balik. Kaso nga lang, ang aton man di ay ni siya, so dili na lang kay basig ang tricy ba, tulak-tulak niya, tanawa na, uniwang dyan eh. Why are you running? So, after more or less 2 hours, tanaw na namin yung CI. So, malapit na talaga kami sa aming paruroonan. 2 hours later. After ng biyahe namin, nakarating kami ng 5 in the afternoon and then natulog and then kinabukasan, nagbida-bida agad. After 20 years, andito po tayo ulit ngayon sa lugar kung saan lumaki ang aking nanay. Tinatamnan nila to usually before ng mais, saging, tsaka yung mga root crops, various root crops. Pero ngayon, mapapansin natin na hindi na siya parang left out na yung lupa, no? And isa din sa nakakapansin-pansin dito ay yung river. So parang medyo lumawak ang river. And hindi na siya tulad ng 20 years ago. According sa residents, kapag bumabaha dito, lalo na pag tumataas yung tubig, hindi lang dito hanggang dito yung baha, kundi inaabot din ng baha yung bahay na yun. Yun. So imagine, no, ganon kataas na tubig mula dito sa baha. Yeah. So, from ganon nakataas na tubig, dito yung pinagmulan niya. So, there is something wrong. Bakit ganon kataas yung tubig kapag ka bumabaha? Ang question ngayon ay, paano masusustain ng agricultural sector yung kanilang farming industry? Lalo na kapag ito yung mga problems na kinakaharap ng community. So, babalikan ulit natin. Ano nga ba yung reason kung bakit nagkakaroon ng ganun kalaking pagbaha dito sa Siocon, Zamboanga del Norte? Masama man ang panahon, ngunit tuloy pa rin yung aming pag-uwi. Siyempre, kailangan naming bumalik sa aming kani-kanilang trabaho. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ulan. At ako'y nangangamba sa maaaring mangyari. Nung araw ng aming pag-uwi, binaha ang tahanan ng aming pinuntahan. Nakakalungkot isipin na tuwing malakas ang ulan, may mga pamilyang natatarantang ipagsilikas ang kani-kanilang alagang hayop. Ang mga maralita ay parang basang sisyo na nagsasalba ng mga pananim. Hanggang kailan nga ba tayo babahain?